Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipon lahat. Mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo ngayong narinig, sa ebanghelyo ni San Lucas, kung paano sinugo ng ating pong Jesus Nazareno ang 72 disipulo. Magkapares, dala-dalawa, na ipangalat ang mabuting balita na ang kaharian ng Diyos ay naririyan na. Inihanda ng mahal na pong Senyor Jesus Nazareno sa mga kakaharapin nilang mga kahirapan at pagsubok at sinusugo silang mga tupang maamo sa kaharapan ng anumang mga panganib. At higit sa lahat ang pagsasabuhay, ang pamamaraan na kung paano ang 72 disipulo ay magsasagawa ng pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. At sa kanilang paglalakbay patungo sa iba't ibang mga paroroonan nila ay binili na ng Panginoong Jesus Nazareno, na kung saan, kung sila'y tutungos sa tahanan, na kung sila'y tatanggapin, ay mag-iwan ng kapayapaan sa tahanang iyon. At doon sa mga tatanggi, ay kanilang ipagpag ang kanilang mga sandalyas upang ang abong kumapit sa kanila ay maiwan sa lugar na kung saan sila'y tinanggihan. Idulot
Anuman ang ipakain sa kanila ay kanilang tanggapin at anumang inumin bilang tanda na ito'y karapatang tumanggap ng kanyang upa. At sinabi rin po ng Poong Jesus Nazareno, huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, iyon, ang habilin ng Poong Jesus Nazareno, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ano po ang kaugnayan ng ating ebanghelyo sa ating panahon, ngayon at dito? Ano ang taglay ng bawat isa sa atin? Ano ang bisa ng binyag, ang sakramento ng binyag na ating tinanggap? Bawat araw po ng ating buhay tayo rin ay tinatawagan na maging tulad ng 72 disipulo. Tayo rin ay inaasahan na magtiwala sa Diyos na ipagkakaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo rin ay sinusugo upang magbahagi ng karanasan ng pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, hindi lamang ang 72 sa ating narinig ngayon, kundi sa bawat isa po sa atin ngayong gabi, na ang bawat isa po sa atin na magtaglay ng ang pinakamahalagang pagnanais ng Poong Jesus Nazareno sa atin, na tayo ay maging halimbawa't saksi ng pag-ibig ng Diyos tulad ng ginawa ng 72. Na sa ating pagharap sa buhay araw-araw ay may paglilingkod din tayong dapat gawin sa ating kapwa. Pagmamalasakit sa mga may sakit, pagpapagaling sa mga may sakit, pagbibigay ng palubag, loob, tagapaghatid ng pagkain sa mga taong nagugutom, tagabigay ng pamatid-uhaw sa mga nauuhaw. Isang gawain ng 72 tumungo at tumugon sa tawag ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga po, hindi lamang sa kasaysayan ang narinig po natin ng mabuting balita po ngayon. Ito po'y isa ring nagiging isang kaparaanan ng isang Kristiyanong Katoliko, nananalig sa ating Poong Jesus Nazareno, nananalig na siya'y Diyos, nananalig na siya'y ating susundin bilang tayong tagasunod niya. Kaya bawat isa po sa atin ay may tungkulin bilang Kristiyano. Kung ang pag-ibig natin sa Diyos ay may tindi at magkaroon din ng pag-ibig sa ating kapwa. Ang pag-aatas po sa 72 disipulo ay nag-uugnay din sa ating kapanahunan ngayon sa bisa po ng sakramento ng binyag na ating tinanggap, na paglingkuran natin ang Diyos, ang Poong Jesus Nazareno. Ito'y nagagawa natin lahat sapagkat tayo tumanggap ng sakramento ng kumpirmasyon, ng kumpil, bilang tanda na ang lakas ng Espiritu Santo siyang mag-uudyok sa atin, magbibigay lakas, loob, magbibigay lalim ng ating pananampalataya, na tayo'y tumugon sa atas ng ating Poong Jesus Nazareno na maglingkod sa ating kapwa-tao. Ito po'y tanda bilang pagiging saksi po natin na tayo'y tunay na umiibig sa Diyos, tunay na naglilingkod sa Kanya, tunay na magiging tagasunod ng ating Poong Jesus Nazareno, na tayo'y matulad sa Kanya, tulad din ng 72 inatasan na kung saan ay isinakatuparan ang pagpapagaling ng mga may sakit, ang paghahayag tungkol sa paghahari ng Diyos ay dapat natin ring tinataglay sa ating buhay araw-araw. Hilingin po natin
na wag mawaglit sa atin na tayo patuloy na maglingkod sa Diyos sa pamamagitan din ng paglilingkod sa ating kapwa bilang mga saksi at patunay na ang dinadala natin sa ating buhay ay ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno na naglingkod, nagpagaling, nagpakain, nagpainom sa mga nauuhaw, ang kanyang mismong katawan at dugo na maya-maya ay ating kakanin upang ito'y magpatuloy ng pagbibigay buhay sa atin ng kanyang katawan at dugo ay magpagaling sa anumang karamdaman ng ating buhay. Ang katawan at dugo ng ating Poong Jesus Nazareno na siyang magbibigay ng tunay na kahulugan ng ating pagsinta sa Kanya. Ng kanyang katawan at dugo ay tunay na nagbibigay kaligtasan dahil sa pag-ibig niya sa atin.